Hello po sa ating lahat at muli ako po ang inyong madiskarting nanay at welcome sa ating kusina. Ngayong araw ay samahan niyo po ako dahil ituturo ko sa inyo ang isang recipe na pwede mong pagkakitaan, madaling sundan at syempre masarap. Ang ating napakasimple na chicken everlasting hardinera. Kaya naman tara na at atin ang umpisahan. Bali dito ready na natin ang mga kailangan natin sangkap. Meron tayong ground chicken, carrots, hotdog, red bell pepper, onion and garlic, cheese, pasas, pickles, meron din tayong tomato paste, breadcrumbs, syempre meron tayong egg, oyster sauce, pineapple chunk, then ang ating butter, paminta at patis. Ready na ang ating paglulutuan. At syempre kapag mainit na, naglagay lang ako ng 2 tablespoon ng oil, then sinunod ko na ang ating butter. Para sa kumpletong sangkap ng ating mga nabanggit, ay ilalagay ko na lamang po sa aking description box sa baba para po makuha ninyo ng tama. Then once na mainit na yung ating oil and butter, nilagay ko na or una kong ginisa ay yung ating bawang. Then isunod na rin natin ang sibuyas. Pwede kayong gumamit ng puting sibuyas, nasa inyo kung ano yung gusto nyo. So palalabasin lang natin ang aroma nito. Then once na okay na ay dahan-dahan natin ilagay yung ating giniling na manok. Then maglalagay tayo rito ng paminta, 1 teaspoon at yung ating 1 tablespoon na patis. So kung ayaw nyo ng patis, pwede naman po ang asin. At halu-haluin po natin. Isasangkot siya natin to para po mas malasa, malinamnam yung ating meat na ating lulutuin. Alam nyo mga manay, dito sa ating pagluluto na to, may hawig ito sa imbutido. So, ang pinagkaiba lang nito ay yung proseso na ating gagawin. So, pagkatapos natin magisa, ay maglalagay tayo ng syrup ng ating pineapple chunk. So, wag nyo itapon yan, ilagay nyo rito para malasa at nagbibigay yan ng konting palo ng tamis at linamnam talaga sa ating karne. So, ito ay ginawa ko para sa mga nagre-request na gumawa naman daw po ako ng chicken everlasting o hardinera. Pagkatapos nito ay hinalo-halo ko lamang, then tatakpan natin to at hayaan natin ng mga at least 10 to 15 minutes. Ngayon, makalipas po ang 15 minutes, halu-haluin natin at dinudurog-durog ko yung ating karne dahil nagdikit-dikit yung ating giniling na manok. Ayan. So, once na okay na, so dito maglalagay na tayo ng mga gulay o mga sahog na pinakita ko, yung ating carrots, then yung ating red bell pepper. Maglalagay din tayo ng pickles. Kung ayaw nyo neto, wag nyo na pong lagyan. At meron tayong pasas o raisins. Naglagay lang ako ng konti. Then, yung ating hotdog. At halu-haluin po natin. So, di ba, kung mapapansin nyo, parang imbutido, no? So, may hawig talaga to sa imbutido, pero iba lang talaga yung way ng pagluluto. So, dito sinasangkot siya natin para mas masarap po at malinamnam. At maglalagay na tayo ng oyster sauce, eting ating pampalasa. Then, ilagay na rin natin itong tomato paste. So, pwede kayong maglagay ng mga pampalasa na nais ninyo, mga granules o liquid seasoning ay pwede rin naman po. So, nasa inyo kung ano yung timpla na nais ninyo. Uulitin ko, itong aking pagtuturo ay kumbaga dagdag idea lang para po makuha ninyo yung way ng ating masarap na hardinera, pero kayo pa rin yung masusunod sa timpla na nais ninyo. Then dito, ilalagay na natin yung cheese. So, hindi po ako naglagay ng salt kasi meron tayong cheese na nilagay para nagme-melt na siya at nagbibigay siya ng creamy and salty sa ating chicken everlasting hardinera. At halu-haluin po natin. Ayan, ang bango. So, pwede nyo na itong ipampalaman din sa empanada, pwede rin po sa Shanghai mga manay. Talagang napakasarap nito. So, habang hinahalo ko to, maglalagay na rin tayo dito ng breadcrumbs. Ito po yung tutulong para po hindi soggy or wagwag o magbuwaghag yung ating everlasting mamaya kapag binuo na natin or in-steam na natin. Then, hinalo-halo ko lamang to. Ayan, ng ilang minuto.
Pagkatapos niyan ay tatakpan ulit natin to at hayaan natin na mga at least 10 to 15 minutes ulit po bago natin palamigin. So, eto na po mga manay, makalipas ang ilang minuto. Then again nga pala, niluto ko lamang siya sa mahinang apoy kanina para po maiwasan na masunog. So, kung mapapansin ninyo, wala na siyang sauce no or sarsa. So, dito pwede na natin patayin yung ating kalan at palamigin to para mamaya ay makapag-assemble na tayo. Ngayon, ready na, malamig na itong ating chicken. So, dito gagamit tayo ng dahon ng saging, at yung ating llanera na small size ang sukat. So, sinukatan ko rin po ng dahon ng saging para siya magiging sapin sa ilalim. So, lalagyan ko pa yung iba. Ito yung nakakatulong para po kapag tinanggal natin mamaya, tinaob natin, ay mabilis natin matatanggal. So, ang una natin gagawin, magbasag tayo ng isang itlog. Ang sukat nito ay large size. Then, babatihin natin. Hindi na to kailangan pang lagyan ng mga pampalasa kasi may timpla na yung ating chicken. So, ang gagawin natin, maglagay lang tayo ng konti. Konti lang para dumikit po yung ating egg. So, meron tayo ditong naka-ready na itlog na nilaga. Ayan, ilagay nyo. Then, hotdog. Tapos, yung ating pineapple. Pwede rin kayo maglagay dyan ng carrots, red bell pepper. So, dito maglalagay ako ng pasas. Kung ano yung gusto nyong ilagay sa pinaka pang-ibabaw niya. Pagkatapos niyan, maglagay lang ako ng konting binating itlog sa ating egg. At ito na, maglalagay na tayo ng ating meat. So, ang paglalagay po, kailangan, wag nyo munang sisiksikin para po dumalo yung ating egg na ilalagay. Ito yung natira natin kanina. Ayan, ibubuhos na natin lahat para masiksik. Ayan. Tapos kapag tingin nyo na kulang pa, syempre lalagyan pa natin yan ng ating meat, ng ating chicken, para naman siksik na siksik. Mas mainam po na gumamit kayo ng timbangan or sukatan, lalo na kung pambenta, para po pare-parehas yung laki ng inyong ibebenta o timbang. So, okay na, no? So, proceed tayo ulit sa isa pa. Ayan, babati tayo ng egg. Pero pwede rin po yung way na ang ginagawa ko, yung pork everlasting hardinera, kung napanood nyo yun, na hinalo ko na yung egg sa ating meat para dire-diretso na lang, kung gusto nyo ganon, para mas mabilis. Pero itong way na to kasi, ang kagandahan nito, mas, alam mo yun, mas firm siya, kasi, kumbaga solo niya yung isang egg sa isang llanera. Ayan. At once na okay na po, nakagawa na tayo ng ating chicken everlasting hardinera. So, dito hindi natin to tatakpan ng foil o ng plastic. Para po mas mabango yung aroma, babalutan natin ng dahon ng saging. Ayan. So, yun ang kagandahan para yung amoy ng dahon ng saging kumakapit dito sa ating chicken hardinera. Then, once na okay na, kumukulo na yung ating tubig, pwede na natin tong isalang at i-steam natin to. Dapat hihinaan nyo na yung apoy once na kumukulo na. Kailangan katamtaman na lang. Lutuin ng 35 to 40 minutes. Ngayon, eto na nga po mga manay. Makalipas ang ilang minuto at grabe ang bango, nangangamoy dito sa buong bahay namin. Yung aroma ng ating niluluto, lalo na tong dahon ng saging na kumapit dito sa ating chicken everlasting hardinera. At kita nyo naman, napakaganda ng pagkaka-steam natin. So, pwede na to. At makalipas ang ilang minuto, ayan, hindi pa to totally malamig, pero kailangan na natin tong tanggalin para mabilis natin matanggal sa llanera. So, dito napakadali lang. Pwede kayong gumamit ng stick. Ayan, ito yung gamit ko, yung pang tester ko sa aking cake. Tapos, paikot nyo lamang po para matanggal ninyo ng maayos. Then, pwede kayong kumuha ng mga ganitong tab or kung saan nyo pwedeng ilagay at dahan-dahan nyong itaob at iangat. Ayan na. Siyempre, tatanggalin natin yung nasa ibabaw na dahon ng saging at kita nyo naman, napakaganda ng pagkakaluto ng ating everlasting hardinera o chicken everlasting hardinera mga manay. Kaya dun sa mga nag-request nito, kasi may mga nag-request po sa akin na magluto naman ako ng chicken recipe dahil kalimitan dito sa ating mga viewers
mahilig sa chicken. So, eto po yung dagdag idea na pwede nyong ipang negosyo, pwede nyo rin panghandaan to, syempre, di ba? At kita nyo naman talagang saktong-sakto ang timpla nito at napakabango na I'm sure po na hindi ako mapapahiya kung ito po ay inyong itatry. At nailagay ko na nga po sa mga tab itong ating naluto at isa-isa ko nang tinanggalan ng dahon ng saging sa ibabaw. Siyempre, hindi mawawala ang ating tiki man time. Papakita ko sa inyo mga manay. So, pwede nyo itong ipalaman sa mainit na pandesal, sa monay, dahil hindi naman siya yung sobrang tapang ng timpla. Pwede mong papakin. So, muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. At para sa kompletong sangkap nito, ilalagay ko na lamang po sa aking description box sa baba. Paalam!